Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Dito sa LTO, taon na suspendido kapag expired ang lisensya. 1 taon nang suspendido daw. Kapag expired na ang lisensya, may solusyon na. Ayon sa RSAP ni Congressman Coronel Busita, nararapat lamang na hindi ipatupad ang pagpataw ng 1 taong suspendido sa driver na nahuhuling expired ang lisensya dahil may binabayaran na nilang multa at sobrang pahirap ito sa kanila at sa buong pamilya at magugutom ang kanilang resulta ng pagkawala ng kanilang hanap buhay. Alright, panoorin po natin dito sa Senate of the hearing. Okay, we go first with the third round. Kong Busita. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nasa PNP service pa ako, marami ng complaints sa LTO Region 5. And ang alam ko po, ASEC Mendoza, may nag-file ng case against your Assistant Regional Director ng Region 5, LTO. Tama po ba may kaso siya sa Ombudsman? Alam ko, may kaso siya sa Ombudsman. Opo, alam ko meron siyang isang kaso sa Ombudsman. Isa lang po ba? Yung alam ko po. Yun ang alam po ninyo? Yes, Madam Chair. Pero nakarating po ba kay ASEC Mendoza na maraming complaints sa LTO Region 5? Opo, in fact, pero ongoing kaming mga investigasyon ngayon. Kasama rin yan sa aming audit ang operations po ng Region 5. Mr. Chair, nothing personal. Nung pulis pa po ako, may hinuli ang Region 5, yung driver ng taxi, which is Bicolano. By the way, hindi po ako Bicolano. Nagpatid yung mother niya na may sakit sa Bicol, gamit ang taxi. At hinuli po ng LTO enforcer at sinabing kolorom. Sino ba naman po ang anak na sisingilin yung mother para ihatid doon, para sabing kolorom? In less than 1 week, namatay po itong mother nitong Bicolano, itong taxi driver. And personally, kausap ko yan si ARD. And ang dami pong complaints, no, against him. In fact, nung nalaman ko po na may nag-complain sa Ombudsman, parang sabi ko, yes, dapat lang. But, of course, with respect sa kanya, kailangan naman na may due process. But, for your information, isa po yan sa nakakasira sa LTO Region 5. By the way, Mr. Chair, to continue, ASEC, maraming complaints sa LTO. And in fairness naman sa'yo, kailangan ka lang umupo dyan. At ang most of the complaints is doon po sa LTMS. Alam po ba ninyo ito? Yes po. LTMS. Ito po bang LTMS under ng Dermalag or Stratcom? Ayan sa system natin, ito ay isang system ng LTO. Develop po. Considering na alam po ninyo na maraming complaints, ano po bang action ng LTO or the DOTR? Opo, we continue to coordinate po with Dermalog. In fact, may mga bagay-bagay na naayos po nila, no? Yung ibang bagay po, subject to change order, may bayad po yun kaya hindi ko namin ma-push through, no? Kasi wala naman kami pondo for that purpose. But those things we can change. Nakikipag-ugnayan po kami sa Dermalog at yung kaya natin i-change na walang dagdag gastos po sa gobyerno, tulungan po tayo doon. One last concern, Mr. Chair. Meron po kayong ini-implement na kapag ang driver na-expire yung kanyang lisensya, 3,000 ang penalty. And 1 year suspension. Opo. And alam po ba natin na napakabigat nito para sa truck drivers? And to give you a more clear idea, ASEC, yung pong truck drivers from Mindanao, more or less 10 days ang travel niyan. During that period, pwedeng ma-expire ang kanyang lisensya. So along the way, kapag nahuli siya, at expired ang kanyang lisensya, multa siya 3,000 plus 1 year suspension. Ano po bang problema dito, Mr. Chair? Pag sinuspende mo yung truck driver,
Hindi lang siya pinaparusahan mo. The whole family, ginugutom mo siya. Ano po ba ang maganda na pwede ninyong gawin dito? Kasi, kung expired ang registro mo, 10,000 pesos ang multa. Opo. Pag expired ang driver's license mo, 3,000. ASEC, with all due respect, which is grave offense, yung expired ang registro ng sasakyan or one day expired po ang lisensya? Yung registro po, kung one day lang po expired, that's hindi yung ganun kabigat po yan. Yes po, pero ang tanong po natin, on behalf of our kababayan, ano po ang pwedeng asahan natin sa LTO para ma-correct ito? Kasi talagang napakabigat po nito. Thank you po, Congressman Busita, na napagbigay. Alam mo, lahat po na Napakabigat talaga yan at 1 year tapos walang hanap buhay ang isang truck driver, lalo na inaasahan ng kanyang pamilya. apply ho sa amin ng lifting of suspension. Ina-apply ho namin yung doctrine of compassionate heart. Provided for by law po yan. Binabalanse po namin yung gravity of the offense versus yung suspension ng kanyang lisensya. At masasabi ko po, lahat po ng mga driver na nag-apila na ma-lift po the suspension na hindi naman ganong kagrabe yung kanilang kasalanan ay dinilift na ho namin kagad. It just so happens kailangan ho namin impose kasi yun ho ang nasa batas. Pero inaabiso po natin sila kagad na mag-file lang ho kayo ng appeal at inilift natin ho yan basta hindi ho grabe po ang kanilang offense. In other words, Mr. Chair, linawin lang po natin, kapag sinuspende sila, pwede silang mag-appeal. Opo. Alright, ayan, napakinggan at napanood po natin dito sa RZAP kay Congressman Busita. At hindi makatarungan ng 1 taon suspendido kapag expired ang lisensya. Ayan, mahirap yan sa isang pamilya. At maraming salamat sa panonood at pagkikinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction video. Peace out.